Good morning! Pag-usapan natin sa umagang ito is the positive results in believing the gospel of the cross. Bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa pagkakataon ito. At dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito ay handa niyo ang aming puso at isipan upang aming maunawaan at maintindihan ang mga bagay patungkol po sa iyo. Maraming salamat po sa namin pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So siguro, familiar po tayo sa pag-mention po natin yung gospel of the cross. So lahat po tayo ay mayroong idea or background pag sinasabi po natin ang tungkol sa cross. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1, pakibasa, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Okay, so mapansin po natin sa binasa, the preaching of the cross is the power of God unto salvation. So, ito po yung yung cross. So, paano siya nagkaroon ng power? Okay, paano nagkaroon ng power? Kasi base sa binasa po natin, dito sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So, paano yung before the cross? Okay, during the time of Jesus, or before, bago siya namatay, na mayroon bang power of the cross? Siyempre wala. Kasi ang emphasis ng verse that the power of the cross and salvation after the death of Christ. Ibig sabihin, dito na po banda. So itong cross mayroong tinatawag power. Power of God. Okay? Power of God unto salvation. Sa time na ito under the grace program, ang power of the cross, ito ba dinatawag the power of God unto salvation. Paano yung before? Okay, before the cross. Kasi ang power of God unto salvation after the cross. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, ito yung gospel na ating pinaniniwalaan na mayroong power unto salvation, power of God unto salvation, na once ang isang tao, pag naniniwala diyan, pag naniniwala sa message of the cross, ang taong ito ay ano pong mangyari? Siya po'y masave. Ay, ligtas. Siya po'y ligtas. Paano yung noon? Kasi ang sinasabi po dito, the power of God and salvation, yung the message of the cross. Ang isang tao, pag paniwalaan ng isang tao, ang mensahe ng cross, ang taong ito ay maligtas. Kaya sasabihin na, saved siya, ligtas siya by God's grace. Basahin yung Ephesians 2. Ephesians 2, 8 hanggang 9. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay. Ayon sa verse, salvation by Grace. grace. Through faith, tama? Through faith in Christ finished work. Through faith. So salvation here by grace. Okay? Pero paano before? Paano ang salvation before the death of Jesus Christ with His 12 apostles? Ano yung Ibanghilyo na mayroong power sa time na ito
Kasi dito po, ang power of God unto salvation ay yung work ni Christ sa cross. Paano yung bago siya namatay? Ano yung ebanghelyo na pwedeng maligtas ang tao? Alam niyo po, ang ebanghelyo sa time nito, ipinapangaral yung tungkol sa kingdom. Ipinapangaral din dito yung Gospel of Jesus' name. Gospel of Jesus' name. And then, kasama din dito yung water baptism for the remission of sin. Repentance. So, dito po banda ay, siyempre, hindi mo maipapangaral ang cross. Obviously, hindi pa namatay ang Panginoong Hesus. So, ang kanilang ipinapangaral ay dapat maniwala doon sa kingdom gospel, maniwala sa gospel of Jesus' name, mag-undergo ng water baptism, at repentance. Yun po yung mga requirements sa time na ito before the death of Jesus Christ. Okay? So punta tayo sa John chapter 3. Ito po, familiar po natin itong verse na ito. John chapter 3, 16 hanggang 18. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son Okay. of God. So he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So napansin nyo sa John 3:16, ang ni-require para ang tayo maligtas, maniwala sa pangalan. Nako nyo? Sa John 3:16 to 18, ang tao ay maligtas. Okay, ulitin ko ha. Halimbawa, ang taong ito, siya ay maligtas, believing in Jesus' name. May kaibahan ba dito? Yes. Kasi dito, believing doon sa finished work ng Panginoon, siya ay ligtas. Dito po, believing in Jesus' name, siya din ay masave. Siya po ay saved. Believing in Jesus' name, siya po ay ligtas. Pero after the death of Christ, believing in Christ finished work, ang tao ay ligtas. Ngayon, sa alin dito ang gospel na applicable sa atin? Siyempre naman, ang gospel na applicable sa atin, na para ang tao ay maligtas, maniwala doon sa kanyang ginawa, the gospel of grace. Hindi po yung Jesus name. Kung paniwalaan mo ang Jesus name, tapos sabihin mong ikaw ay ligtas, hindi ka ligtas doon. Bakit? Ang ni-required ngayon, para ang tao ay maligtas, paniwalaan yung kanyang ginawa sa cross. Hindi po yung hindi pa niya ginawa, hindi yung sa panahon noon. Ito po yung time na kung saan na-emphasize yung time pass. So ito po yung time pass. Yan po yung ni-require, maniwala sa kanyang pangalan. At isa pa, aside maniwala sa kanyang pangalan, ang taong ito maniwala din sa kaharian. At kailangan din niyang magbautismo. At kailangan din niya na mayroon siyang repentance. Okay, ang taong ito para siya maligtas. Ibig sabihin, may mga requirements na ang tao ay mag-undergo during sa time na ito para siya maligtas. Gusto kong basahin din ang tungkol sa kingdom sa Mark 1:14 hanggang 14 to 15 sa Mark. Now after that John was Ayan. Mark 1. 14 hanggang 15.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. 15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe Ayan. the gospel. Repent ye and believe the gospel. So, nandyan yung kingdom of God na ni-required. And believe the gospel. So, yun po yung way of salvation. Yun po yung gospel na ni-required sa time na ito para ang tao ay maligtas. Kaya kailangan maging careful po tayo mga kapatid. Baka ang ating pinaniniwalaan ay gospel na hindi pa namatay si Kristo. Na ito'y recorded sa Matthew, Mark, and Matthew, Mark, Luke, And John. and then the book of John. Kung ang ang mensahe ay naka-record sa Matthew, Mark, Luke, and John, ito po yung record sa life and ministry ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa siya namatay. Ang ni-record para ang tao ay maligtas, ito po, paniwalaan ang paghahari ng Panginoon, paniniwalaan ang kanyang pangalan, kailangan siyang mabautismuhan, at kailangan ang repentance. Yan po'y recorded sa time na ito na kung saan ito'y ni-required sa bayang Israel. Okay? Ibig sabihin po, bago namatay ang Panginoong Hesus, ang kanyang ministry sa bayang Israel, concern siya na maligtas ang bayang Israel. Tayo po ay hindi kasama sa 12 tribo ng Israel. Ang tawag sa atin, mga Gentiles. Kumbaga, tayo po ay nagiging part doon sa program ng Panginoon dito after the cross. Okay, doon na po sa tinatawag na grace program. Ibig sabihin, ang gospel na applicable sa atin ay ang gospel of grace, hindi po ang gospel na ni-required before the death of Jesus Christ tungkol sa paghahari, tungkol sa pangalan ng Panginoon, tungkol sa bautismo sa tubig at sa repentance. Ang bautismo sa tubig ni-required po dito para ang tao ay maligtas. Basahin natin, Mark 1:4. Mark 1:4. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sin. Okay, so then po malinaw, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance. Ibig sabihin po, dito sa puntong ito, sa time na ito, ni-required ang bautismo sa tubig for the remission of sins at hindi po yung cross. Ulitin ko ha, yan po ay ni-required para ang tao ay maligtas bago namatay ang Panginoon ay kailangan po yung bautismo sa tubig for the remission of sins. Idagdag pa natin yung Mark 16:16 na mayroong kaligtasan sa time na ito kung ang tao ay magpabautismo sa tubig. Mark 16:16. He that believeth and is baptized Baptized? shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Alright. So dito po sa binasa natin, kailangan po siyang maniniwala siyempre sa pangalan ng Panginoong Hesus at siya'y bautismuhan para siya'y maligtas. At kung hindi magpabautismo, ano daw? Siya po ay parurusahan. Sa time na ito, ulitin ko ha, dapat maging malinaw sa atin kasi ito po'y dapat na maunawaan natin. Ang Biblia natin, maraming katuruan na pag hindi natin inaaral, yung turo para sa Israel ay inaangkin na din natin. Dapat hindi po. Kasi sa Biblia, mayroong Israel, mayroong tinatawag Gentiles. Ang Israel, ito po yung 12 tribes na anak ni Jacob. And then outside the 12 tribes,
ang tawag Gentiles. Kaya ang tawag sa atin mga Gentiles. Bakit? Hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel. At ito po ang dapat nating maunawaan. Sa time na ito, ang cross, okay, hindi po nila tinitignan as good news ang cross sa time na ito. Alam niyo po, ang cross sa time na ito ay curse. Okay? Curse. Hindi po good news ang cross. Dito banda, pag na-mention ang cross ay curse. Okay? Wala silang magandang makita. Pag cross ang pinag-uusapan ay sa kanila masama. Curse para sa kanila. Punta nga tayo saglit sa Deuteronomy chapter 21, 22 hanggang 23. Deuteronomy 21, 22, 23. And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree, his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hanged is a curse of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Alright. So dito sa verse 2 and if a man have committed a sin, ano po ang gagawin? Death. Worthy of death. And he be to be put to death. And thou hang him on a tree. Ibig sabihin, ibibitin, ipapako doon sa cross. Kasi yung tree dyan is cross. Yung tao na pag nagkasala ay ipapako sa cross. Ibig sabihin, hindi good news. Okay, sa kanila, curse, punishment. Ang cross sa panahon noon ay punishment. Kasi nga, lahat ng yung pag ang tao ay may nagkasala during that time, yan po ay ipapako sa cross. And his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. Kumbaga, hindi pwedeng ipaabot kinabukasan yung katawan ng taong namatay that time. Unlike sa panahon natin ngayon, nalalamayan ng ilang araw. Sa kanila hindi. Pag namatay, agad ililibing, hindi naabot ng bukas. Ganun po. Okay? Iba ang sa atin kasi lalamayan ng mga 5 days or 10 days. Ganon. Pero sa Israel ay hindi aabot ng kinabukasan. Dapat pag namatay sa araw na ito, ilibing agad. Okay? So, curse para sa kanila, ang cross ay curse. At isa pa, pag hindi nila nagagawa yung mga ni-required, okay, ni-required ng Panginoon, lalong-lalo na under the law, mayroon pong 613, may mga requirements sa time na ito, ganun din. Ang tawag ay curse. Basahin natin yung Galatians chapter 3, 10 hanggang 13 para malaman po natin na hindi lang yung pinarusahan sa cross, maging hindi nila pagsunod sa kautusan, sila din ay under curse. Pakibasa. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continued not in all things which are written in the book of the law to do them. 11. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Okay. So dito sa verse 13,
Christ hath redeemed us from the curse of the law, and being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Di ba si Jesus, isa siya sa ipinako, tama? Yes. Ibig sabihin siya po ay nagiging curse. Siya ay naging curse for us. Sabi dito sa verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. At isa po si Jesus Christ. Bakit? Dahil sa kasalanan. Okay, sa kasalanan ng Israel. At later on, nung tinawag si Apostol Pablo, ay isinabi din niya na kasama din tayo doon. Pero before ipinagkatiwala kay Apostle Paul ang programa tungkol sa biyaya, ang work ni Christ sa cross only for the nation Israel. Sa kanya lang po. Si Apostle Paul, dating Saul, na-convert po siya Acts 9, tama? Ibig sabihin, before Acts 9, ang work ng Panginoon sa cross ay para lang sa kanyang pinili. Nakuha, para lang sa Israel. Nung si Kristo namatay, bago tinawag si Apostol Pablo na maging apostol ng mga Hintil, ang ginawa ni Kristo sa cross para sa Israel. Okay? Gusto kong basahin natin ang Isaiah 53 verse 8. Isaiah 53 verse 8. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Transgression of my people. Sino yung my people? Transgression of my people, Israel. So, ulitin ko, yung nangyari sa cross, nung si Kristo ay namatay, sa cross, intended for the Israelites people before Acts 9. Bago pa ang Acts 9, ang work ni Christ ay para lang sa Israel. Hindi kasama ang mga Hintil, hindi tayo kasama sa time nung si Kristo ay namatay. Punta tayo saglit sa Matthew. Sa Matthew po tayo. Para ano po? Maunawaan natin. Matthew 20 verse 28. Matthew 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for Ayan. Ang ginamit doon, ransom for many. Hindi siya ransom for all. Ransom for many. Yung many is referring to the Israelites. Ransom for many, referring to the Israelites. Kung sinabi sa na ransom for all, kasama ang Gentiles. Pero ang ginamit, ransom for many, therefore, yung work ni Christ sa cross, before the revelation of the mystery, ay para lang sa Israel. Kaya ibig sabihin, ang mensahe sa cross, hindi siya power of God unto salvation, dahil bago pa tinawag si Apostol Pablo na maging apostol, ang mensahe tungkol sa cross ay curse. Hindi siya good news sa time na ito. Okay? Ngayon, proceed tayo banda dito after the cross. Ibig sabihin, nung inireveal na po ang programang ito tungkol
sa biyaya. Gusto kong basahin natin muna ang Acts 20:24. Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Okay. So, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received. Ano yung tinanggap ni Apostol Pablo sa verse nito? I have received the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, gospel of the grace of God. Yun po yung gospel na dapat nating paniniwalaan sa time na ito. The gospel of the grace of God, iba po sa gospel of the kingdom, gospel of Jesus' name, kasama doon yung water baptism and repentance. Ang gospel po dito para ang tao maligtas ay maniniwala sa gospel of the grace of God. Okay? Ngayon, kung dito ay ransom for many, alamin po natin dito kung mayroon bang pagkakaiba. Puntahan na tayo sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy. Para makita natin yung pagkakaiba. Dito sa verse 6. 1 Timothy 2:6. Who gave himself a ransom for all, Ayan. testified in due time. Okay, ransom ang ginamit. Ransom for all. Nakita niyo yung pagkakaiba? Ransom for many, exclusively intended for the Israelites. Ransom for all, for everybody. Kasama din ang mga Israel. Okay, kasama din itong mga Israelites. Sa time na ito, ibig sabihin po, pag ang Israel, Gentiles naniniwala sa gospel of grace, tatawagin pong body of Christ. Okay, tinatawag pong body of Christ composed of Jews and Gentiles. Kaya, ang sinasabi po dito, ransom for all. Ransom for all. Ang ginamit, iba po dito sa ransom for many, dahil ito po ay para lamang sa mga Israelites, unlike under the dispensation of grace, ang work ni Christ sa cross ay para sa lahat, maging Jews and Gentiles. Dahil sa time na ito, ang Israel at saka Gentiles ay pinagsama, pinag-isa lang. Okay, basahin natin. Romans 10:12. Romans 10:12. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all Ayan. that call upon Him. So, wala na ang pagkakaiba. Hudyo at saka mga Greek, mga Hintel, for there is no difference between the Jews and the Greek or the Gentiles, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Ngayon, ang mga Israelites at saka mga Hintel, pag maniniwala po sa gospel of the grace of God, sila po ay tatawaging body of Christ. Okay? Maniniwala po sa mensaheng ito tungkol sa work ni Christ sa cross. Idagdag niyo yung 1 Corinthians 15, 1-4. 1 Corinthians. Brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, too, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain.
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Alright, napansin niyo dito sabi sa verse 1 pa eh, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ito po yung the gospel of grace. The gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Ibig sabihin po, in believing the gospel of the grace of God, ang tao ay maligtas. Okay, ulitin ko ha. Ang gospel po na paniniwalaan natin para ang tao ay maligtas ay ang gospel of the grace of God. At ano yung content? Nandito lang din sa verse. Ang nilalaman ng gospel of the grace of God, verses 3 to 4, I delivered unto you first of all. I also received how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Yan po ang nilalaman. Sa pag sinasabing gospel of grace, ang nilalaman po dito yung death, Burial. yan, burial, and then resurrection. Yan po yung gospel sa panahon natin ngayon na ni-required na dapat paniniwalaan. Hindi po yung gospel of Jesus' name. Hindi yung gospel of Jesus' name. Hindi ka maliligtas sa pangalan ng Panginoon. Ang tao ay maliligtas doon sa ginawa ng Panginoon kung paniniwalaan. Noon, pwede. Sa pangalan ng Panginoon, may kaligtasan bago pa ipinagkatiwala ng ating Panginoon kay Apostol Pablo ang mensahe before Acts 9, ang kaligtasan sa pangalan pa. Basahin nyo, Acts 4:10 to 12. Acts 4. Sige, Acts 4:10 hanggang 12. Sa pangalan po ng Panginoon, ang tao ay maligtas before Acts 9. Pero after that, nung inirebel ng Panginoon kay Apostol Pablo, ang mensahe, ang kaligtasan ay sa kanyang ginawa na sakop. Pakibasa, Acts 4:10 to 12. Be it known unto you all, that all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, and 11. This is the stone which was set up, not of few builders, which it is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men. Where? 13? Whereby we must be saved. Yes. Okay, thank you. Dito sa binasa natin, mapansin nyo ang kaligtasan ay sa pangalan. Tama? Yes. Sa pangalan pa ng Panginoong Hesus, ang tao maligtas before the revelation of the mystery. Bago pa po tinawag si Apostol Pablo na maging apostol ng mga hintel, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng ginawa niya sa cross. Okay? Kaya sabi nito sa verse 10, be it known unto you all, to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised him from the dead, even by him doth this man stand here before you all. Tapos sa verse 12, inulit, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ulitin ko, may kaligtasan ba sa pangalan ng Panginoong Hesus before the revelation of the mystery? Yes.
before the revelation of the mystery, ang salvation sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, may kaligtasan. At hindi lang yon, may gumaling din sa pangalan ng Panginoong Hesus. Chapter 3 verse 6, Healing. Acts 3. Acts. Okay, Acts 3 verse number 6. May gagaling din sa pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, may mga gumaling din. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Okay, so mayroong gumaling. Okay, mayroong gumaling sa pangalan. And Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee in the name of Jesus Christ. Ano pong nangyari? Rise up and walk. Gumaling sa pangalan ng Panginoon ngayon. Kung may sakit, subukan mo mag-in Jesus name sa may sakit. Gumaling hindi. Wala na. Wala ngayon. Kahit magdamag kang mag-in Jesus name sa mga may sakit, walang epekto. Kahit ipangaral mo yung pangalan ni Kristo sa ngayon, walang maliligtas. Bakit? Ang kaligtasan ay hindi nasa pangalan. Ang kaligtasan sa ngayon ay maniwala sa ginawa ni Kristo. Okay? Yung work niya sa cross ang paniniwalaan. At ito po ay naging good news. Ang ginawa niya sa cross nung ang Panginoon nag-open ng panibagong programa. Basahin yung Romans 16:25. Romans 16:25 na mayroong bagong programa under sa but now. Okay, we are in the but now. Now to him that is of power to establish you according to the gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was since the world began. Alright. So sabi, now to him that is of power to establish you according to my gospel, the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery. Yung the preaching of Jesus Christ, yun po yung the gospel of grace. The preaching of Jesus Christ, yun po yung the gospel of grace. At dito sa verse na ito, sabi niya, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Tandaan po natin, ang ebanghelyong ito, ang programang ito, ay new program. Hindi po continuation sa turo ng mga apostol, ang ipinapangaral ng apostol na si Pablo, dahil ang emphasis ng kanyang pangangaral ay yung work ni Christ doon sa cross. Yung work niya mismo sa cross ang emphasis, hindi yung pangalan. Okay? Hindi yung pangalan. Alam niyo po, sa pangalan, may kapatawaran din sa time na ito. Basahin natin. May forgiveness, may remission of sin sa pangalan. Noong hindi pa ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Dito sa Acts 10:41, Acts 10:41. O, dito sa 43 na lang, Acts 10:43. Okay. May kapatawaran sa kanyang pangalan. Sige, Acts 10:43. To him give all the prophets witness that through his name whoever believe in him shall receive Oh, di ba? remission of sin. True. Believers in Him shall receive what? Remission. Remission of sins. Remission of sins. Sa pangalan niya, may remission of sins. Pero nung ikinumission na itong si Apostol Pablo, ang remission of sins sa kanyang dugo. Okay? Pero sa mga apostles, ang remission of sins sa pangalan, ang kaligtasan sa pangalan,
Ang kagalingan ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero nung ipinagkatiwala ng Panginoon ang gospel of the grace of God, na-emphasize doon na ang remission of sin ay hindi sa pangalan ng Panginoon, ang remission of sins ay sa kanyang dugo. Basahin natin. Romans chapter 3:25. Romans 3:25. Hindi sa pangalan. Ang remission of sins ay hindi lang sa pangalan. Noon sa pangalan ang basihan, pero during the time of Apostle Paul, nung ipinangaral niya ang ipinagkatiwalaan ng Diyos sa kanya, ang remission of sins, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa dugo niya. Pakibasa. Sige. Acts chapter 3:25. Romans 3:25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Alright. Mapansin natin dito ang remission of sins doon sa kanyang blood. Hindi na po doon sa pangalan. Hindi sa pangalan, kundi sa blood of Jesus. In the name of Jesus, the blood of Jesus, ang remission of sins, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi na sa pangalan. Kaya kailangan malinaw sa atin mga kapatid, dahil ito po ay napakahalaga, mauunawaan natin, dahil pag hindi natin malalaman na yung work ni Christ ay mayroong power to save. Ang message of the cross ay may kapangyarihan para tayo maligtas kung ito ay paniniwalaan po natin. Okay, kaya mayroong tinatawag na positive results in believing the gospel of the cross. Mayroong positibong resulta kung ang tao maniniwala sa mensahe tungkol sa cross. According to Apostle Paul, believing the gospel of the cross produces deep and lasting positive results in a ransom's relationship or in a person's relationship with God, their inner life, and their future hope. It doesn't present it as a mere religious idea, but as a life-changing power. Kaya salvation from sin and judgment. Binasa natin kanina sa 1 Corinthians 1:18. So the believers are rescued from sin's penalty and receive God's forgiveness. Okay? Kasi ang tao, pag hindi naniniwala, mayroon pong tinatawag na punishment. At ano po yan? Yung tinatawag na lake of fire. Ibig sabihin, pag ang tao ay maniniwala, siya po ay forever sa heaven. Siya po ay forever doon sa heaven, hindi po sa lake of fire. Ibig sabihin po, ang ebanghelyo na paniniwalaan sa panahon ngayon, hindi yung Jesus name, hindi yung kingdom, hindi yung bautismo sa tubig, hindi yung repentance, kundi ang paniniwala doon sa cross. Paniniwala doon sa gospel of grace. Yan po ang paniniwalaan kung ang tao ay gusto niyang pupunta sa langit, hindi sa pangalan, hindi sa bautismo, hindi sa kingdom, hindi sa repentance, kundi paniniwalaan ang gospel of the grace of God. Okay? Walang maliligtas sa bautismo sa tubig under this present time. After the death of Christ, hindi na po required ang bautismo sa tubig after the death of Christ. But before the death of Jesus Christ, ang bautismo sa tubig ay ni-required for the remission of sins. Naintindihan po natin? Para hindi tayo magkaroon ng problem. Kung pag-usapan ang kaligtasan, dapat alam natin ang ebanghelyo. We are under grace program. We are under the grace program. We are not under the law program. Pakibasa. Romans 6:14. Romans 6:14. Kung tayo ba ay ilalim doon sa kautusan
For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yes, we are not under the law, but under Grace. grace. Ibig sabihin po, pag sinasabing under grace, walang requirements ang kaligtasan. Walang requirements na kung ano yung idinadagdag na requirements, katulad ng mga narinig po nating mga preachers na kailangang bautismuhan sa tubig para maligtas. Hindi po, dahil ang kaligtasan sa panahon ngayon ay regalo ng Panginoon. Kung ang tao maniniwala sa kanyang ginawa. Another verse in 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Alright. So, si Kristo walang kasalanan, siya po'y naging makasalanan para tayo gagawing righteous. Okay? Para tayo magiging righteous, ang Panginoon ay naging makasalanan upang ang kanyang righteousness ay ibibigay sa atin. Kaya diniklara ng Panginoon tayo ay righteous. Another verse in Romans chapter 3:24. Romans chapter 3:24. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ayan po. So, declaration ito ng Panginoon. Being justified. The word justification, a legal term, ibig sabihin, God declares us righteous. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Napansin niyo po, justified freely by His grace. Sa panahon na ito ba, ganun din ba? Justified freely by His grace? Hindi. Iba po ang justification dito. Pakibasa. Romans chapter 2, verse 13. Paano ang justification sa time na ito kumpara sa panahon natin? For not the hearers of the law are judged before God, but the doers of the law shall be justified. O diba? The doers of the law shall be justified under this time pass program. Kaya, may mga requirements po para ang tao ay maligtas sa time na ito kumpara po under the dispensation of grace. Walang requirements na ibinigay ang Panginoon para gagawin natin upang tayo maligtas. Dapat maniwala sa Ebanghelyo. Tungkol sa cross. Tungkol sa biyaya. Justification, being made right with God. So yun po yung naging epekto nung ang tao ay naniniwala sa message of the cross. Ang pangalawang epekto, siya po ay justified or being made right with God. So Paul emphasizes that believers are declared righteous. Kailan po diniklara na ang mga naniniwala righteous? After the cross. Okay? After the cross. Nung naniwala tayo sa mensahe ng cross, diniklara niya, ang mga mananampalataya ngayon ay righteous. Wow! Amen. Ang ganda po yan na titulo, title na ibinigay kung tutusin or pangalan natin. We are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So ang resulta po, a believer is no longer condemned, but accepted by God. Hindi tayo condemned, but accepted by God. Number 3 na reason kung bakit nung tayo ay naniniwala sa message of the cross. Pangatlong resulta, mayroon tayong kapayapaan, peace with God. The cross removes hostility between God and humanity. In Romans 5:1, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano po ang meron sa atin? We have peace with God. Okay, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Ibig sabihin po, nagkaroon tayo ng kapayapaan, isang resulta, isang positibong resulta nung tayo'y naniwala. Okay? So the believer no longer lives under fear of God's judgment, but in peace with Him. Let's proceed to number 4, reconciliation with God. Isa pang naging resulta nung tayo naniwala sa message of the cross, nagkaroon tayo ng reconciliation. Reconciliation, Paul highlights restored relationship or relationship in Romans 5:10. While we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. The result is separation from God is replaced with fellowship and closeness. Wala na po yung separation, napalitan. Ano po? Meron tayong fellowship and closeness. Kaya mayroon tayong ganitong gawain fellowship. Ito po yung resulta nung tayo naniwala sa mensahe. Nung tayo naniwala sa message of the cross, yung separation na papalitan ng fellowship at saka closeness. Ano pa? Number 5, mayroon din tayong freedom from sin's power. Romans 6 verse 6, the cross changed the believer's inner life. Our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with. So ito po ang nangyari, ang ating dating pagkatao ay na ipako. Ito po yung tinatawag na old self. Old self kasama ni Kristo na ipako, at ngayon, ano po, mayroon tayong tinatawag na new self. New creation. Okay, new man. Wala na yung dati. Yung dating na tayo ay naipako kasama ni Kristo, nung tayo naniniwala, mayroon tayong bagong buhay. At si Kristo yung nabubuhay sa atin. Anong sabi sa Galatians 2:20? Galatians chapter 2 verse 20. Sige. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Okay. Sige, tuloy. The life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay, so malinaw po. Sinabi nito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Sino dapat ang nabubuhay na sa atin? Si Kristo. Wala na yung dati. Hindi na yung tayo na dati. Yung sarili natin, kung ano yung mga ginagawa natin dati. Ngayon na kay Kristo na tayo, iba na po. Bagong buhay na po tayo. Binago ng Panginoon ang ating buhay. At wag na tayong mag-desire ng mga bagay na ginawa natin noon na wala pa tayo sa Panginoon. Kalimutan na natin yon. Okay? Tayo po ay nasa Panginoon. Dapat ang desire natin sa Panginoon na rin. Anong sabi sa Titus 2:11 and 12? Titus chapter 2. Sige. 11 hanggang 12. Ano dapat ang dinidesire natin, inanais natin? For the grace of the God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ano daw ang grace of God teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ang desire natin, ang ninanais natin, hindi na yung makamundo. Iba na po. Ang ipinapangaral ng grace, denying ungodliness and worldly lust. Ano pa? And we should live soberly, righteously, and godly. Yun po yung ninanais na natin ngayon, hindi na yung dati. Dahil yung dati ay kasama na naipako ng Panginoon sa cross. At ito tayo ngayon, nabubuhay kasama si Kristo at ang desire natin sa Panginoon at wala nang iba. Okay? Sa Panginoon lang po ang buhay natin
dapat sa Panginoon lang. Ang buhay natin dapat sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin dapat sa Panginoon. Okay? Wala na yung dati nating pagkatao, tayo po ay binago na. So, new life in Christ. Number 6, new life in Christ. Ito po yung isa maging positibong result nung tayo naniwala sa Ebanghelyo, sa cross, new life in Christ. So, believers experience transformation. Yes? In 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, new creature. Ibig sabihin po, tayo po, ang mga believers ngayon ay bagong nilalang. A completely new spiritual identity and direction in life. Napakaganda po na isipin mga kapatid that we are in Christ at mayroon tayong kaisipan katulad ni Kristo. Anong sabi sa 1 Corinthians 2:16? 1 Corinthians 2:16. For who had known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind Yes, of Christ. we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Kaya mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang Ebanghelyo sa panahon natin ngayon dahil magkakaroon po ng confusion kung ang Ebanghelyo na ating ina-adapt or pinaniniwalaan ay yung Ebanghelyo bago namatay ang Panginoong Hesus. Ulitin ko po, ang kaligtasan natin ay totally by grace. Hindi po kasama doon yung ating mga ginagawa para tayo maligtas dahil ang kaligtasan ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Ito po ay regalo. Okay, ulitin ko ha. Regalo, ang kaligtasan ay regalo nung tayo ay naniwala. Hindi po depende doon sa pangalan, maging sa Ebanghelyo ng kaharian, kundi ang Ebanghelyo natin na dapat paniniwalaan ay ang the gospel of grace, the message of the cross. Kaya dito sa number 7, the indwelling of Christ. Binasa natin kanina sa Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Christ lives in me. Lahat ng mga believers, lahat ng naniniwala, good news, si Kristo ay nasa atin. Si Kristo ay nasa atin, kaya kailangan po natin i-acknowledge siya sa buhay natin, araw-araw, ang Panginoon. Idagdag natin yung Ephesians chapter 3, verse 17. Ephesians 3:17. That Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted and grounded in love. Diba? That Christ may dwell in your hearts by faith. Dapat po mayroong paniniwala. By faith, Christ dwell in you. By faith. Si Kristo ay nasa atin. Ibig sabihin, ang nagmamay-ari sa buhay natin, si Kristo na po. Another verse, 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthians chapter 6:20. Si Kristo po ang nagmamay-ari sa buhay natin. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. Alright. Ibig sabihin, pag sinasabing binili na niya tayo sa malaking halaga, anong dapat natin gagawin? Purihin ang Panginoon. Okay? Purihin natin ang Panginoon dahil tayo ay sa Kanya na. Kaya napakaganda po mga kapatid na magnanais tayo na ang ating buhay ay sa Panginoon. Wala na pong iba. Dahil siya po ang bumili sa atin. Dapat natin siyang i-acknowledge sa buhay natin na ang ginagawa natin ay dapat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. The believers empowered by Christ living within them. Tandaan po natin, yun po ang nagiging
resulta nung tayo naniniwala sa mensahe tungkol sa cross? Kung ikaw maniwala sa kanyang pangalan, mayroon bang indwelling of Christ? Wala. Wala pong indwelling. Number 8, kung maniniwala tayo sa mensahe tungkol sa cross, mayroon tayong access to God's grace and strength. Paano kung pangalan ni Kristo paniniwalaan? Mayroon ba tayong access? Wala. The cross opens spiritual help from God. Kaya nga sa 2 Corinthians 12:9, ano sabi? My grace is sufficient for you. To my weakness, made perfect in weakness. So, yung ulitin ko yung ganun kahalaga ang mensahe tungkol sa cross dahil lahat tayo mayroong access sa Panginoon. Believers receive strength and weakness and help in trials. Number 9, unity among believers. Kung tayo naniniwala sa mensahe tungkol sa cross. Kaya nga sa Corinthians 1:13, may question, is Christ divided? Siyempre hindi. The cross removes divisions. Dapat magkakaroon ng pagkakaisa sa pamagitan ng paniniwala natin sa mensahe tungkol sa cross. All believers are equal at the cross and become one family in Christ. Paano nung naniwala tayo? At ulitin ko, halimbawa kung pangalan ang pinaniwalaan, nagbautismo sa tubig, naniniwala sa kaharian, mayroon bang unity among believers? Wala, kanya-kanya po ang prinsipyo. Dapat all believers are equal at the cross and become one family in Christ. Number 10, eternal life and hope of resurrection. So, inaantay po natin yung time na magkaroon ng caught up or rapture or the resurrection of the body of Christ. The cross leads to future glory. In Romans 6:8, if we die with Christ, we believe, we will also live with Him. So believers have assurance of resurrection and eternal life. Tandaan po natin, isa yan sa mga ipinangako ng Panginoon, lahat tayo sa mundong ibabaw ay temporary. Pero good news, ang Panginoon nangako na mayroong resurrection sa lahat ng mga naniniwala. Believers have assurance of resurrection and eternal life. Ano po yung patunay? Si Kristo namatay, siya din po ay nag-resurrect. So, ibig sabihin, yung ating paniniwala ay totoo, sigurado. Bakit? Si Kristong nangako, siya yung unang nabuhay galing sa mga patay. At lahat ng naniniwala ay bubuhayin rin. Okay? Kung ano yung katawan niya ay ganun din ang ating katawan. Anong sabi sa Philippians 3:21? Philippians 3:21. Kung ano yung katawan ng ating Panginoon sa panahon ngayon, ganun din po mga kapatid. Maging katulad ng kanyang katawan na hindi na kailanman mamamatay, hindi na kailanman mabubulok. Pakibasa. Who shall change our royal body that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Alright, maging katulad ng kanyang katawan. Sabi niya, who shall change our vile body? Papalitan itong katawan natin, that it may be fashioned like unto glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto him. Papalitan ng glorious, glorified, heavenly body ang ating katawan. Yan po ang inaantay natin. Pero, ang nirequire po dyan, dapat maniwala sa gospel of the grace of God, maniwala sa message of the cross. So, yung lahat ng ito na nabanggit po natin, ito po'y resulta nung tayo maniwala dito sa cross. Magkaroon tayo ng salvation and forgiveness, justification before God, peace with God, reconciliation with God, freedom from sin's power, new life in Christ, Christ living within the believer, access to God's grace and strength, unity with other believers, eternal life and resurrection and hope. Eh paano kung pangalan ni Kristo ang paniniwalaan, lahat ng yan nakikita nyo, baliwala po yan. Dahil hindi po sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus ang nakabase ang ebanghelyo ng kaligtasan,
kundi sa pamamagitan ng ginawa niya mismo sa cross. Sana po marami tayong naunawaan, naintindihan po natin yung ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa katotohanan na aming napag-aralan at nawa ang mga bagay na ito mananatili sa aming puso't isipan. Maraming salamat po at sa ilalim pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat.